Hello, hello po. Magandang gabi po sa lahat ng mga business partners ho natin. Gumawa ulit tayo ng short video training, no, para sagutin yung tanong ng ilan sa ating mga business partners kung paano daw tayo sumagot ng mga prospect objections. Okay, kung paano natin daw hinahandle yung mga objection. No? So maraming maraming objection na matatanggap mo mula sa yung prospect kapag mayroon silang hindi malinaw na kasagutan or mayroon silang hinahanap pa, no? Kaya sila nagbabato ng objection, or else ginagawa na lang nilang para bang excuses yung objection para at least kapag hindi mo masagot ng maayos, eh makaka-exit na sila. Diba? Makaka-exit na sila sa napag-usapan nyo. Yan. So, maraming objection na pwede lang ibato sa'yo. Andyan yung sasabihin ko muna sa asawa ko, no? Sasabihin ko muna sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapitbahay namin, sa pusa namin, sa aso namin. Di ba? Napakaraming objection. Nandyan yung paano kapag wala akong pera, ganun, di ba? So, may lahat yan, may mga kasagutan. Lahat yan may mga kasagutan ho tayo. Kaya lang, yung pinaka common na objection na lagi kong natatanggap mula sa aking prospect ay yung kung ako sasali, kung ako magjo-join sa business mo, no? Kikita ba talaga ako diyan? Ayan. Lagi kong naririnig 'yan. Siyempre, kaya nila binabato kasi 'yan yung mga prospect natin or client natin kasi sinisigurado nila na yung perang bibitawan talaga nila is kikita. Which is normal 'yun na tanong, 'di ba? Pero yan yung pinakagustong gusto kong objection. Kapag ka mayroong ganyang objection, ay tuwang-tuwa ako. Di ba? Tuwang-tuwa ako. Kasi talagang yung objection na yan talagang napaka-common. Kaya tuwang-tuwa ako. Ganito ko siya sinasagot. Na, kung anong tawag mo sa kanya, limbawa, ang tawag mo sa kanya, bro, lalaki. Tapos, kung babae naman, sis. Di ba? Eh, syempre, lalaki, kunyari. Sinasagot ko siya ng, bro, alam mo ganito, tatapatin kita. Hindi ko alam. No? Yun ang sagot ko sa kanya. Siyempre magtataka siya bakit ko siya sinagot ng hindi ko alam. No? Ipapaliwanag ko. Bakit ko sinabing hindi ko alam? Hindi ko alam kasi hindi ko naman alam kung ikaw magjo-join sa business ko, hindi ko naman alam kung anong gagawin mo, 'di ba? Hindi ko alam kung tatambay ka lang or magagaya ka doon sa mga nag-join sa akin noon na pagka-join nila, wala na silang ginawa. No? Or, kung gagawin mo yung mga ipapagawa ko sa'yo, susundin mo lahat, pakikinggan mo lahat yung ipapagawa ko sa'yo, 100% kikita ka. Yun yung lagi kong sinasagot sa kanila para mas malinaw sa kanila na talagang kapag nag-join sila, may gagawin. No? Pero, hindi mo pa rin makukuha yung loob ng prospect mo kapag hanggang doon lang eh. Mayroon ka dapat tinatawag na magic words. No? Ako may magic words ako dyan eh. Pagkatapos kong sabihin sa kanya yon, papasundan ko siya ng ganito bro. No? Gawin mo lang lahat ng mga ipapagawa ko sa'yo. Sundin mo lang lahat ng mga ituturo ko sa'yo. Within 3 months, ginawa mo lahat ng pinapagawa ko sa'yo at hindi ka kumita, ibabalik ko ang pera mo ng doble. 'Di ba? So, sa ganong paraan, mas mabilis mo pa siyang maduduplicate kasi ang usapan, gagawin niya yung ipapagawa mo. Since may sistema ka na sa team, no, mas madali kang maduduplicate pagka ganun ang ginawa mo. At least, una pa lang, alam niya nang may gagawin. Kaya siya kikita. So, ganun ko siya sinasagot, yung mga objection na yon.
Sana may natutunan kayo kung paano sagutin yung ganong klaseng objection. Bye-bye. Sa susunod po na video ulit.